So, sino pa excited sa inyo mag-Christmas? Parang ilan lang ata excited mag-Christmas. Sino pa excited mag-Christmas? Parang hindi talaga excited eh. Sino pa excited mag-Christmas? Ah, may kanya-kanya daw reason kaya hindi excited eh. Well, part talaga ng buhay yun. Pero since mamaya may celebration tayo mamaya. So kahit paano, maging excited po kayo. So tira mo yung katabi mo na yan, kung masaya ba yan, excited ba yan, o napilitan lang pumunta rito ngayong umaga. Kasi may Christmas party mamaya kaya maka-attend nga. Joke lang. So tara po, tayo po yumuko at tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa araw na to. Salamat Lord sa pag-iingat niyo po sa bawat isa. Salamat Panginoon sa mga tugtugan. Salamat Lord sa mga awitan. At patuloy Lord sa umaga na to, dalangin namin ang inyong pagkilos at ang inyong pagsama. Dalangin namin O Diyos na maranasan namin ang inyong presensya. Buksan niyo po Lord yung puso't isipan namin Panginoon. At dalangin namin Lord na mangusap ka po through your word at sa mensahe Panginoon sa araw na to. I pray Lord na ito po yung mag-minister sa buhay ng bawat isa. Salamat Panginoon, pinupurit na salamatan ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So, sige po, palakpakan po natin si Lord. Ayan, so since Christmas celebration mamaya o Christmas party, so ang topic natin today is about Christmas. So bro, paki-flash mo na yung PowerPoint natin dyan. So about Christmas, so I think siguro ito rin naman yung magiging in-relate din naman sa Christmas topic next week. Pero simulan na natin. So Christmas. So ano may sabihin ng Christmas? Actually, 2 words yan na pinagsama lang. Christ tsaka Mass. Yan. So ano daw po ibig sabihin ng Christmas? So paki-next bro. So what is Christmas? The Mass of Christ. Or it is the celebration of Jesus' birth. So kumbaga, sa culture natin bilang mga Kristiyano or sa bansa po natin, sineselebrate natin ang Christmas kailan natin sineselebrate? December 25. So akala ko baka nakalimutan nyo na So dahil nga Christian country tayo, so iba sa atin galing sa religion, so nakaugalian na natin na ang celebration ng Christmas or ng Pasko every December 25. Pero in reality, kaya lang siya naging pag tinignan niyo po in history, way back before pa, so may iba't iba silang date. So kumbaga, kung titignan po sa Bible, wala talagang exact date kung kailan sinabi, kung kailan pinanganak si Lord. Although may mga passages na nagsusupport doon, pero wala talagang exact. Kasi kung titingnan niyo po sa Luke and sa Matthew, magkaiba sila ng hindi naman magkaiba ng date, kumbaga magkaiba sila ng narration. So despite doon, sineselebrate pa rin natin siya. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na kaya nga siya Christmas di ba? Christ or Mass of Christ. So pwede siyang service, pwede rin siyang Mass, tayo. So bilang celebration of Christmas, yan yung reason. So bakit siya tinatawag na Christmas? So kasi minsan makaka-encounter kayo na may nagsasabi, hindi kami nagsa-celebrate ng Christmas Or ba't yung sineselebrate yung Christmas? May pagan na root yan. So hindi naman yun yung reason. Pero gusto ko pong maintindihan nyo na kung ang iba yung motive or iba yung purpose, reason natin kung bakit tayo nagsa-celebrate ng Christmas. So baka nami-miss natin ano ba yung ibig sabihin talaga nung Pasko. So, buksan pa natin yung ating mga Bible sa Lucas chapter 1, verse 5 hanggang 23. Lucas chapter 1, verse 5 hanggang 23. So medyo mahaba-haba lang to, pero may kita natin dito. Ito yung before ipanganak si Christ. So ito yung time nung kinausap ng angel si Zacarias or si Zechariah. Luke chapter 1, verse 5 hanggang 23. So kung nandiyan na po kayo, samahan niyo po ako, basahin po natin. Sabi rito, noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ni Abias na ang pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Kapwa sila naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil bahog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Isang araw na nungkulan ang pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan ang kanyang mga tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan ayon sa nakaugalian ng mga paring Hudyo,
siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin. Nagpakita sa kanya doon ng isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot. Nang makita niya ito, ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dinig ng Diyos ang inyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspusa siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga soil at sa karunungan ng mga matutuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sabi ni Zacarias sa anghel, paano ko matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, "Ako'y si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniniwala sa mga sinabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipe, hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita kaya mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo, si Zacarias ay natiling pipe. And 23, nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. So napakahaba po ng passage natin ito dito. Pero gusto ko pong makita nyo, ano yung story na ito? Ito yung story nung time na sinabi pa lang, in-announce pa lang, yung pagkapanganak kay John the Baptist. And actually, meron na itong parang foreshadowing or meron na itong patikim nung magiging mangyayari after neto, 6 months later. So ano yung title natin? So nilagay ko po ng title na to is The First Message in Christmas and Its Response. So kaya kanina, di ba, tinanong ko, excited ba kayo sa Pasko? Or ano ba yung sineselebrate natin sa Pasko? Kasi titingnan natin, ito nung pag binasa nyo yung Lucas, sa background nito, ito yung isa sa letter sa gospel. And ito lang yung gospel na pinaka-detailed pagdating doon sa kapanganakan ni Lord. Actually, hindi lang kapanganakan eh. Before pa ipanganak si Christ. So before pa ipanganak si John the Baptist, before pa ipanganak si Lord, kumbaga detailed na siya eh. Luke chapter 1 pa lang eh. Now, tingnan natin, sino ba si Luke? Tama ba? Paki-next nga. Sino ba si Luke? So sabi ng mga scholars, si Luke ay isang historian and also physician. So kaya tawag sa kanya Dr. Luke. And ang sinulat niya ay yung Gospel of Luke yung Book of Acts. Or actually dati yung Acts ang tawag dyan, Luke 2. Huwag niyo lang babalik ta rin. Kasi iba na tunog nun. And sinulat niya yung Luke and yung Gospel of Acts kay Theophilus. So kaya mababasa niyo, kaya pagka binasa niyo yung mga unang verse dyan sa Luke chapter 1 tsaka sa Acts chapter 1, parehas na parehas yung recipient. Parehas yung kung sino yung pinagsulatan, si Theophilus. So bakit nga ba sinulat ni Luke yung Lucas in yung Book of Acts para kay Theophilus? So ayon sa mga scholars, si Theophilus ay parang bagong mananampalataya. And kailangan niya kailangan niya nung patunay na yung narinig niyang message tungkol kay Kristo, totoo pala. So kaya nung nag-imbestiga si Luke doon nung time niya, nung sinusulat niya to, inimbestigahan niya before ipanganak si Lord and yung mga stories sa kanya. Kasi kung titingnan niyo po, sa mga sumulat ng New Testament, si Lucas at si Marcos lang yung hindi part ng 12. And hindi rin sila disciple. Si Mark, siya ay disciple ni Timothy, kung hindi ako nagkakamali. And si Luke, kasama niya si Paul nung time na nagmi-ministry siya. So kasama niya si Luke doon sa missionary trip niya. Actually, sabi nga ng mga scholars, si Luke daw ay doktor ni Apostle Paul. So kaya kung titingnan ninyo, may dalawa palang nasalit na hindi part ng 12 doon sa New Testament. Pero kung titingnan natin, lahat ng sinasabi ni Luke sa Lucas
Totoo, kasi inimbestigahan niya yan eh. Pag binasa niya yung mga unang verses, sabi niya, kagalang-galang na Theophilus, ito lahat ng accounts ni Kristo. Ito lahat ng nangyari sa kanya bago siya ipanganak hanggang sa nabuhay siyang muli at umakit sa langit. So kaya pag binasa natin kaya kung makikita niyo po, yung Matthew tsaka yung Luke lang mostly, yung merong accounts or merong story nung wala nung baby si Lord. And dito makikita natin sa story ni Zacarias, kinausap siya ng angel. And ito yung first announcement, ito yung first message na sinasabi na merong darating. Na may pangako si Lord. Now, ano yung next niyan? Hindi, may next yung Luke. Yan. So yung word na Zechariah or yung name na Zechariah, fun fact, nung bago-bago ako mananampalataya, pag binuksan niyo yung Bible niya sa Old Testament, di ba, yung huling dalawang book ng prophets, si Zechariah tapos si Malachi o si Malakay. Akala ko noon, yung Zechariah na tinutukoy dun sa Old Testament, parehas lang. Kaya pag binabasa ko yung Luke chapter 1, tapos binabasa ko yung Zechariah noon, nalilito ko, sagot pa ako, ipakako yung storya. Nang nalaman ko lang na 400 years pala yung pagitan ng dalawang testament, doon ko lang nalinawan na, okay, magkaiba pala sila ng story. So huwag kayong malilito yung Zechariah dito, yung tatay ni John the Baptist, iba siya sa Zechariah dun sa Old Testament. Although yung name kasi nila pare-parehas lang, pero magkaiba sila. So ang ibig sabihin daw ng Zechariah is, God remembers. Then yung asawa niya naman, si Elizabeth, ano ibig sabihin? His oath. So kaya napakahalaga ng names pagdating sa Bible. Kasi yung mga pangalan nila, may meaning. Kumbaga may root. Sa English, ang alam ko ang tawag dyan, etymology. So yung mga names natin, meron yung pinagmulan. And yung pinagmulan ng mga names natin, meron yung kahulugan. And may kita niyo yan sa mga Israelita during ng time nila at hanggang ngayon, yung mga pangalan nila may mga kahulugan. And dito, Zechariah means God's remember and Elizabeth means His oath. Then pag pinagsama nyo, ano ibig sabihin? God remembers His oath or God remembers His promise. Kaya ang ganda nung panimula pa lang nung Luke Di ba? Doon pa lang sa pangalan ng mag-asawa, sinasabi na kaagad ni Lord na makikita natin na in-orchestrate ni Lord lahat ng bagay. Kumbaga siya yung nagpaplano, siya yung gumagawa, siya yung nakakalam ng lahat ng bagay na to. And ano ba yung pangako ng Diyos? Sabi rito, ano yung meaning ng oath? Paki-next bro. Ang oath is a solemn promise or statement of fact. So, ibig sabihin, ito ay katotohanan and walang kasinungalingan. So, yun yung kaya sabi dyan, yung pangako daw ng Lord, naalala niya. So, imagine niyo, for 400 years, walang angel, walang prophet sa Israelites. Kasi madalas sa kanila yun Pagka may mga nangyari sa kanila, laging yung mga kings nila, yung mga hari nila, naghihingi ng advice sa mga prophet. Ano yung sinasabi ng Lord? Ano yung pinapagawa ng Lord? And lagi may divine visitation, lagi may angel. So kaya during nung kingdom stage ng mga Israelita, lagi yun, kumbaga lagi siyang present. Hindi pwedeng hindi mawalan ng prophet, hindi pwedeng hindi mawalan ng angels, hindi pwedeng mawalan ng pangungusap si Lord directly doon sa kanyang mga tao. Well, after ng Babylonian Empire, ngayon lang ulit nagkaroon. So for 400 years na nag-iintay yung bansang Israel, nung time lang ni John the Baptist or nung time lang doon si Zacarias sa temple, doon lang may bumabang anghel. And kapag binalikan nyo yung nangyari sa Israel, wala bang ginagawa ang Diyos? Tahimik ba talaga ang Lord for 400 years? Kasi bakit? Paki-next bro. Kasi kung titingnan nyo, mula sila saan? Sa Babylon Empire. Sinakop sila noon. After bumagsak ng Babylon, naging Persian. After ng Persian, naging Greek. And after ng Greek, naging Roman Empire. So maalala niya sa history. Aralin nyo. Basahin nyo. Pero gusto ko lang bigyan kayo na yung 400 years na yan, hindi talaga totally tahimik si Lord. Hindi talaga siya, hindi niya talaga pinabayaan yung kanyang bayan. So, tinan mo yung katabi mo na yan, mukha na bang pinabayaan yan? O tahimik lang talaga yan? Pero gusto ko pong maintindihan nyo, ang Diyos hindi ganun. Kahit 400 years yung lumipas, nung time nila, hindi tahimik ang Diyos. May ginagawa ang Lord, ang Diyos, sa background. Actually, nung inaaral ko yung church history one time, doon ko lang nakita kung paano in-orchestrate ng Lord yung mga bagay-bagay para ibigay yung magandang balita niya. Yung Greek, during nung time nila, nung nasa Greek Empire na to, yung Greek yung naging isa sa mga main language nung time nila, nung panahon nila. Ano main language natin ngayon? Mostly nasasalita sa buong mundo. English, di ba? So kumbaga, yung nagiging, kumbaga, tayong mga Pilipino, mostly alam natin English.
Yung ibang araw mas magaling pa mag-English kaysa sa Tagalog. Nung time nila, yung Greek, yung isa sa mga sikat na salita. And nagmula yan sa Greek Empire. Tapos pagdating naman ng Roman Empire, ano yung ginawa ng Roman Empire? Yung road system. Kumbaga nagkaroon sila ng mga kalsada. Kaya nung time na inuusig yung mga mananampalataya, nung time ng New Testament, after ng mga apostol sa Pentecost, nung naghiwa-hiwalay sila, nung nag-disperse sila, madali nilang na-share yung gospel sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi bakit? Kasi may daan na Di ba? Imagine niyo kung nung time na yun, parang nasa trailing, di ba? Kaya yung mga road system natin ngayon, yung mga daanan natin, lahat yan nag-inspire doon sa Roman Empire. Kasi bakit? Kasi madali yung transportation, madali yung biyahe, walang hassle. And kung titingnan niyo po, for 2,000 years, nag-evolve yung dati karwahe lang. May nakapagkarwahe ba sa inyo? Wala naman kalesa. Next nyo ba yung magkalesa? Siguro ba yung mga senior natin, nakapagkalesa naman po kayo, no? O kasi ngayon, motor-motor na lang Tapos, kotse-kotse na lang Pero may kita nyo po, di ba? Ngayon, meron na rin aeroplano, meron na rin barko. So kung makikita natin, nagkakaroon ng innovation, nagkakaroon ng upgrade doon sa system or doon sa mga transportation. Makikita natin, nung time ng Lord, for 400 years, pinaprepare niya yung mga bagay na yun. Nakakala ng mga Israelita, wait, tahimik ata si Lord, pinabayaan ata tayo. Hindi. Sabi mo sa katabi mo, hindi nakakalimot si Lord. Kaya ngayon, sabi doon, yung pangalan ni Zechariah at pangalan ni Elizabeth, God remembers His promise. God remembers His oath. Ano yung oath na yun? Yung pangako na yun na sinabi pa ni Lord dun sa Old Testament, kauna-unahan pa. Pag binuksan nyo sa Genesis chapter 3, ano sabi ng Lord doon kay Adan at kay Eva, na yung seed, yung binhi, ito ay magiging ito yung someday na magliligtas sa inyo. And during nung kingdom stage, nagsasabi si Lord, darating yung araw, magbibigay ako sa inyo ng isang hari. And yung kaharian na yon is everlasting kingdom. Kumbaga yung kaligtasan, yung kapayapaan, ma-achieve nyo. And ito yung panimula ng magandang balita Sabi mo sa katabi mo, ito yung panimula Kaya makinig ka. Kasi kung makikita nyo, di ba paano nyo nasasabi na yung isang balita, good news? Paano nyo nasasabi na yung isang balita, magandang balita? Di ba kahit minsan sa news, pag sinabi, may good news. Pero in reality, minsan di naman talaga good news. Di ba? Minsan di naman talaga magandang balita. Pero dito, yung magandang balita, na sinasabi nung panimula nung Luke, sa Luke chapter 1, may magandang balita, hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Yung pangako ng Diyos noon sa atin, ilang taon na yung lumipas, tutuparin niya pa rin. And ito pa yung gusto ko maintindihan nyo. Yung panimula neto, yung pangako ng Diyos, hindi siya nakakalimot. And sabi rito, yung pinakaunang puntos po natin, sa verse 13 hanggang 17, yung tungkol sa message. Yan. Ano ba yung mensahe? Ano ba yung message ng Lord? Actually, sa Luke chapter 1, dalawang message to Isa kay Zacarias, isa kay Mary. Pero ang papafokusan lang natin yung kay Zacarias. Kasi bakit? Kasi yung anak niya po, si John the Baptist, yung forerunner. Ibig sabihin, siya yung nag-prepare ng daan ng ating Panginoon. So kung gusto niyo ma-excite, basahin niyo na lang. Pero dito, may kita natin sa verse 13 hanggang 17. Nilagay ko ba English version dyan? So sabi dun sa 13, ano yung message kay Zacarias? Yan. But the angel said to him, do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. So kumbaga, ito yung sabi ng angel, magkakaanak ka. Kasi bakit? Ang tagal nilang mag-asawa pero wala pa rin silang anak. And next dito, sabi rito, sa verse 14, and you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. So makikita nyo same ng message doon sa ating Panginoon, yung magbibring ng joy, magbibring ng gladness. So same din kay John the Baptist. Pero sa ito, and many will rejoice at his birth. Kasi bakit? Kasi mauuna nga si John the Baptist bago yung ating Panginoong Isus. 15. For he will be great before the Lord, and he must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb. So ang pinagkaiba ni John the Baptist tsaka ng ating Panginoong Jesus, si Lord, conceived siya ng Holy Spirit. So ibig sabihin, si Mary lang yung nagdala sa kanya. Meaning, wala talagang sin ang ating Panginoong Jesus at his birth. So nakalagay yun sa Bible, nakalagay yun sa mga prophecy. Pero si John, since mag-asawa na si Elizabeth tsaka si Zechariah, so conceive pa rin sila ng sin.
na-conceive pa rin siya ng sin. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng gamitin ng Lord. And may kita niyo minsan, ganun din si Lord sa buhay natin eh. Minsan akala natin parang marume ko, makasalanan ako, hindi ako karapat dapat gamitin ng Lord. Pero may kita niyo rito eh. Ginamit ng Lord si John the Baptist later on sa story. And dito, although hindi pa tapos yung storya, pero dito, filled na siya ng Holy Spirit and pagkapanganak pa lang, meron na siyang calling, meron na siyang purpose, meron na siyang reason. So kaya sabi mo sa katabi mo, meron kang purpose, meron kang reason. Yan, kaya kung makikita niyo, di ba, baby pa lang, meron ng dahilan. So sa 16, ano sabi sa 16? And he will turn many of the children of Israel to Lord their God. Kasi nga nung time na to, since wala kang angel na bumibisita, walang divine visitation, walang prophecy from prophets, ang nangyari, marami ding hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Kasi during nung time nila, time nung kingdom stage, nung time na may mga prophets pa, lagi silang kung ano yung sabihin ng propeta, yun yung sinusunod nila. Well, actually, pag binasa niyo yung history, hindi naman talaga sinusunod ng Israel lahat eh. Iilan lang sa kaharian nila, iilan lang yung hari na talagang sumunod sa utos ni Lord. And siguro aralin niyo na lang, siguro next time, kung i-allow ng Lord na pag-aralan natin, so maganda pag-aralan natin. Pero may kita natin, ito yung naging prophecy pa lang, actually prophecy, message ng angel kay Zechariah. Yung anak mo, ito yung gagawin niya. And yung sa 17, sabi sa 17 na, bakit text bro? And he will go before him, or before ng ating Panginoong Isus, in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of just, to make ready for the Lord a people prepared. So kaya may kita nyo sa Luke chapter 2, chapter 3, nung time na dumating na si John the Baptist, ano yung ginagawa niya? Ano yung sinasabi niya dun sa wilderness? Diba? Magsisit kayo tumalikod ng inyong mga kasalanan and magpabautismo. And pag tinanong niyo yung story na yon, may kita nyo na ang nagbautismo sa ating Panginoong Isus, sino? Si John the Baptist. Kaya nga siya tinawag na Baptist eh. Kasi nagbabautismo siya eh. And yun yung naging reason, naging paraan ng Diyos. Kumbaga may kita nyo, di ba? Before yan, 6 months after yan, magkakaroon ng message yung angel kay Mary. Then after 30 years, tsaka palang mag-start yung ministry ng ating Panginoong Jesus. So kumbaga may kita nyo, parang ang tagal. 30 years pa yung lumipas, plus 400 years. Diba? Ang tagal naghihintay, ang tagal nag-iisip. Pero may kita nyo, hindi naman talaga nagbago ang Panginoon sa kanyang pangako. Hindi naman talaga nagtumigil or hindi naman talaga tahimik ang Lord noong mga panahon na yun. Ngayon, ang tanong sa atin, sa buhay natin, si Lord ba tahimik sa atin or ano yung good news sa atin? Kasi may kita nyo, magse-celebrate tayo ng Christmas. Every year natin ginagawa yun. Noong minsan nag-check ako sa Facebook, nag-i-scroll ako. Nakakalungkot yung mga comment. Sabi, Christmas na, wala pa rin kaming pera. Tinamol siya, katabi mo na yan. Baka isa yun sa nag-comment, hindi ko lang nakita. Pero di ba kasi, minsan kasi ang message ng Christmas sa atin, parang, about pera na lang, about pera, about gifts, about about mga material things. Pero can you imagine yung Christmas 2,000 years ago? Sa palagay nyo kaya kung yung message na naririnig nila noon, na naririnig natin, ano yung response ng tao? Di ba? Ito yung message eh. Yung message, hindi lang basta about pera, hindi lang about kasaganaan, hindi lang about kayamanan eh. Yung mensahe, merong tagapagligtas. Yung mensahe, hindi nakakalimot si Lord sa kanyang pangako. Pero ito yung pangalawa, yung response. Ano yung naging response ni Zacarias nung kinausap siya nung angel? So verse 18, makikita natin yung naging response niya. Sinabi ni Zacarias, sa anghel, paano ko matitiyak na mangyayari iyan? Ako yung matanda na at gayon din ang aking asawa. So kumbaga may doubt. Nung pinag-aaralan ko to kagabi, may natutunan ako. Maganda kasi English version niya. Di ba minsan pag tinatanong kayo ng edad, ilang taon ka na? Ayaw mong sabihin na hiya ka. Meron daw isang technique. Ano sabi dito sa verse 18 sa English? And, for I am an old man and my wife is advanced in years. So pag tinanong ka, ilang taon ka na, sabi mo, I am advanced in years. Kumbaga, parang hindi mo ma-reveal, Hindi, pero kidding aside, may kita kasi natin si Zacarias nung time na to, nung nag-respond siya doon sa angel, may doubt eh. May pagdududaw eh. Ano yung pinagkaiba ng response ni Zacarias sa response ni Mary? Tingnan niyo po, sa verse 34 ng Luke chapter 1 pa rin.
Ano yung naging response ni Mary doon sa angel? 34. Sabay 34. 34, sabi ni Mary sa angel, paano po mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Sagot ni Maria. So may kita niyo may pagkakaiba. Sabi ni Zacarias sa angel sa 18, paano ko matitiyak na mangyayari iyan? Alam niyo kung ano pinagkaiba nilang dalawa? Si Zacarias, nasa temple siya, nagpipray siya, araw-araw. Tapos nung sinagot siya, ayaw pang maniwala. Talaga ba? Paano ko malalaman na mangyayari yan? While si Maria, nung sinabi sa kanya ng angel, kinalulugdan ka ng Diyos, magkakaanak ka, wala namang prayer si Maria. Although wala siyang prayer, pero yung buhay niya nakalulugod sa Panginoon. Kaya nung binigyan siya ng message, ano yung naging response niya, di ba? Amazement. Humanga siya. Kaya nga doon sa bandang huli, sabi ni Maria, di ba, gamitin niyo po ako bilang lingkod ninyo. And may kita natin, ito yung pinagkaiba nila. Si Zacarias, ang tagal niya nagpipray. Tapos nung sinagot, talaga ba? Totoo ba yan? Tinanong mo yung katabi mo na yan. Ano ba pinagpipray niyan? Kayo ba? Ano ba pinagpipray niyo? Na kapag sumagot si Lord, Lord, talaga bang yan yung sagot mo sa prayer ko? Di ba, minsan may doubt pa eh. Minsan may pagdududa pa eh. Na, Lord, ito na ba talaga yung pangungusap mo? Ito na ba talaga yung message mo? Well, sa background, sa proper interpretation ng Bible, possible na, kasi nga, tagal walang divine revelation ng Lord nung time nila eh. Pero bakit noon lang? Pero gusto ko pong maintindihan nyo, kung nagpipray tayo at nagpipray kayo kay Lord, alam niyo yung prayer nyo, kalooban ng Panginoon, maniwala kayo, matatanggap nyo. Kasi baka mamaya may angel na nagpakita sa inyo eh. Pero actually sa panahon po kasi natin, may mga experience pa rin na ganun. Pero nagiging maingat tayo. So possible pa rin. Pero ang alam nating revelation ng Diyos, ito na, yung Bible. And kaya ano yung guide natin? Yung Bible. Pagka kinakausap ka ni Lord through His Word, pag kinakausap ka ng Lord sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng mga tao. And may kita natin na ganito mangusap si Lord. And minsan, ang sagot ng Lord sa mga prayer natin, hindi lang lagi sa word, minsan sa circumstances, problema natin sa buhay, sa mga nangyayari sa atin. And minsan, ganun nga tayo eh. Pray tayo ng pray. Sinagot ka ni Lord, ayaw mo pa rin maniwala. Diba? Ito lagi ko ito sinasabi sa inyo. Pag inaral niyo yung Old Testament, especially yung during nung Exodus hanggang kingdom stage nila, magtataka kayo anong problema ng Israel. Kasi bakit? Kasi imagine nyo, sinamahan sila ng Lord, tumawid sila sa dagat na pula, nasaksihan nila yung 10 salot, nakita nila kung paano sila inalagaan ng Diyos sa ilanga, tapos yung mga worship nila sa temple, extraordinary. Pero bakit ang response pa rin ng Israel, unbelief? And hindi na to bago, kaya nga kay Zacarias, yung response niya, unbelief. Kawalan ng hindi mahina yung pananampalataya. Wala talagang pananampalataya. Kumbaga, may pagdududa. And gusto ko pong maintindihan nyo, kung meron tayong pagdududa sa pananampalataya natin, mahirap yun. Kasi sabihin natin, Christian tayo. Ano ba yung foundation natin? Pananampalataya. Nananampalataya tayo saan? Sa ginawa ni Kristo sa krus. Na sapat na yon para bayaran yung ating mga kasalanan. Pero babalik tayo dito. Ano yung response ni Zacarias? Unbelief. And mahirap to kung sa atin, laging unbelief yung response natin sa message na naririnig natin. Kung hindi tayo naniniwala, hindi tayo nagbabasa na... Actually, mahirap maniwala kung hindi mo nabasa. Diba? Kung yung nakapagbasa na nga ng Bible, nahihirapan pa rin silang maniwala eh. Paano yung mga hindi nakapagbasa? Paano pa kung hindi mo naman nababasa? So mahirap maniwala, mahirap manampalataya, mahirap maintindihan yung mga bagay na to. And may kita natin sa Christmas, ano ba yung message ng Christmas? Diba? Kung tatanungin ko po kayo, ano ba ang message ng Christmas? About gift ba? About year-end parties? About ba kay Santa? So sana walang gano'n rito, yung kay Santa, Santa tell me. Joke lang. Kasi bakit? Di ba? Kasi hindi naman bakit natin sinaselebrate yung Christmas? Kaya nga pinakita ko sa inyo kanina, ano ba yung meaning ng Christmas? Christ and Mass. Tungkol to kay Lord, hindi siya tungkol kay Santa. Di sana naging gift Mass na lang, o kaya Santa Mass, di ba? Hindi Christmas eh. Tungkol siya sa Pasko. Tungkol siya dun sa tagapagligtas na darating. Actually, wala nang ibang tagapagligtas sa darating. Baka ma-misinterpret niyo ako. Tapos na, dumating na si Lord 2,000 years ago. Now, ano yung goal natin? Ano yung ginagawa natin? Kaya di ba sineselebrate natin to eh. Para every year, naaalala natin na may isang sanggol na ipinangako para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Hindi lang para sa akin,
hindi lang para sa inyo, hindi lang para sa atin dito sa loob ng church, even doon sa mga tao sa labas din ng simbahan na to. Sa lahat ng tao na makakarinig ng kanyang salita, makakarinig ng kanyang mensahe, makakarinig ng magandang balita. Ano ba itong magandang balita na to? Ito yung magandang balita na someday may darating na hari na mag-rule sa buong mundo. Ito yung magandang balita na lahat ng bagay na to babaguhin. Ito yung magandang balita na magliligtas sa atin saan? Sa kasalanan. Ito yung magandang balita na tutubos sa atin, mag-aalis ng ating mga kahirapan, mga problema. Ito yung magandang balita na merong isang tao noon na nagligtas sa atin para yung kasalanan mo, kasalanan ko sa harap ng Diyos, tubusin. Yun yung magandang balita. Baka hanggang ngayon, hindi pa rin natin naiintindihan, ano ba yung good news na to? Ano ba yung magandang balita na to? Na si Kristo ay pinanganak, nabuhay, pinako sa krus, namatay, sa ikatlong araw, inilibing, at nabuhay ulit, umakyat sa langit. At nasaan siya ngayon? Nasa langit. At muling, babalik. So sana po naiintindihan niyo yung message ng Christmas. And kasi bakit? Kung hindi natin naiintindihan yung Pasko at ang focus lang natin, mga material na bagay, mga affection na marireceive lang natin sa sarili natin, madidismaya lang kayo sa Christmas. Di ba? Malulungkot lang tayo. Kasi bakit? Kasi ang focus lang natin, pera. Ang focus lang natin, regalo. Ang focus lang natin, kasiyahan. Ano kaya matatanggap ko mamaya? Di ba, mabubunot kaya ako sa raffle. yun yung minsan, di ba? Paano sa Christmas party namin? Di ba? Wala akong budget. Hindi sakto yung budget ko. Ang dami kong inaanak. Baka may namamas ko na po sa inyo, mga inaanak nyo. Di ba? Sino yung maraming inaanak? Mabuti na lang ako, konti lang inaanak ko. Hindi, pero kasi di ba, kaya minsan daw po yung Christmas, isa siya sa nakaka-stress na panahon na month sa panahon po natin eh. Kasi pag ang naging focus natin, ang naging thinking natin, puro about material na bagay. Pero gusto ko pong maintindihan nyo, ano ba yung message ng Christmas? Ano ba yung Pasko? Para saan ba yung Pasko? Para kanino ba yung Pasko? Nakatutok ba to sa atin, sa marireceive natin? Di ba hindi naman? Nakatutok to kanino? Kay Lord. Doon sa magandang message niya, na hindi pala nagbabago ang Diyos, hindi nakakalimot ang Diyos. And yung message na to, sana po, maipamuhay natin. So paano natin ipapamuhay? Ganito lang, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Di ba kasi, ang message po ng Christmas is about joy and gladness. And dito pa lang, simula pa lang to kay Zacarias pa lang. Di ba, paano pag dumating na si Lord? And pag binasa niyo yung Luke chapter 1, Luke chapter 2, napakaganda po ng message ng ating Panginoong Hesus. And dito na lang siguro tayo mag-conclude. Basahin po natin yung verse 68 to 79. Ito yung time na pinanganak na si John the Baptist and nag-prophesy na si Zacarias doon sa gagawin ng Diyos. Ano sabi sa verse 69? Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas nang mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito'y ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. So nakikita nyo, promise to, pangako, noon pa man din. 71, na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako niyang kahabagan ng ating mga ninuno at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang tayo makapaglingkod sa kanya nang walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ano pa? Sabi sa 76, ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraan. 77, at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, ang pagmahal at mahabagi ng ating Diyos. Magbubukal liwayway na sa atin ng araw ng kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan. At papatubayan niya tayo sa daan ng kapayapaan. So, di ba nakikita nyo, may nabanggit ba doon tungkol sa gift? May nabanggit ba doon tungkol sa pera? May nabanggit ba doon tungkol sa mga material things na sineselebrate natin tuwing Christmas? Di ba wala naman? Tungkol saan? Kaligtasan, kapayapaan, deliverance, katagumpayan, pagsama ng Diyos. Kaya pag tingnan niyo po biblically, ano ba talaga yung Christmas? Ano ba talaga yung sineselebrate natin? Ano ba yung pinagdiriwang natin? Yes, pinagdiriwang natin bilang pag-alaala kay Lord. Pinagdiriwang natin bilang pagpapakita na yung love ng ating Panginoong Hesus na nasa atin
mag-overflow, maipasa din natin sa bawat isa sa atin. Eh kaya 'di ba, natutuwa po ako pag Christmas party natin, ano yung ginagawa natin? Potluck. 'Di ba? May dala po ba kayo? Kanya-kanya dala, 'di ba? Wag naman sana, wala akong dala, hindi na ako hindi eh. Ang message nga po nun yung pagbibigayan eh. 'Di ba? Yung pagmamahal, yung pagbibigay. Kasi bakit? Ganoon naman yung ginawa ng ating Panginoong Hesus eh. Ganoon yung ginawa ng Diyos. Sabi ng John 3:16, ano yun? Ibinigay niya yung kanyang anak. Even yung anak ng Diyos, hindi niya ipinagdamot, ibinigay para sa atin, para maligtas tayo. Therefore, ano yung bagay na kailangan natin ipagdamot? Ano yung bagay na kailangan i-hold back natin? Di ba? Wala naman. And actually, hindi pa nga mahirap yung mga ginagawa natin eh. Simple lang eh. Pero ito po yung gusto kong iwan ng tanong sa inyo. Ano yung message ng Christmas para sa inyo? Ano yung message ng Pasko para sa inyo? So hanggang mamaya yan, hanggang next week, hanggang sa matapos yung December, hopefully, masagot nyo kung ano ba yung message ng Christmas para po sa inyo. So tayo pong lahat ay tumayo. At hopefully, may natutunan po kayo. And ipag-pray natin itong mga natutunan natin na ano ba talaga yung Pasko para sa akin. So baka hanggang ngayon, yung pananaw natin sa Christmas, iba pa rin na. Or baka iba yung tingin natin, iba yung iniisip natin, iba pala yung yung nasa puso natin. So mahirap yun. And gusto ko lang po maintindihan nyo na ang Pasko, hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa iyo, hindi tungkol sa atin. Tungkol kay Lord, tungkol kay Jesus. So sabi nga ng iba, baby Jesus eh. Pero hindi tungkol kay Lord eh. Kasi kung hindi siya pinanganak, walang kaligtasan, walang matutupad dun sa mga pangako ng Diyos. Pero isa pong gusto ko maintindihan nyo, ang Diyos tapat. Amen? Ang Diyos hindi nagbabago. And dito may kita natin na si Lord ay hindi nagbabago, hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako. And sana ganun din tayo. Bago natin ma-celebrate yung mga bagay materially, i-celebrate muna natin sa puso natin, ano ba yung message ng Christmas? Katulad ba tayo ni Zacarias o katulad tayo ni Mary? Ano yung response natin doon sa mensahe ng Pasko? So tara po, tayo po yumukot manalangin. Panginoon, salamat sa araw na to. Pinupulit na salamatan po namin sa mga mensahe na narinig namin, Panginoon. And Lord, salamat sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, na yung message ng Pasko, yung mensahe ng Pasko, Panginoon, yung pag-announce ng Pasko, nung una, hindi po pala tungkol lang sa mga regalo, hindi lang pala tungkol sa mga material na bagay or sa pera, kundi Lord, tungkol pala po ito sa pangako niyo, O Diyos, na inyong tutuparin sa inyong bayan, sa inyong sa mga sinabi niyo po sa inyong mga propeta. At hindi lang to, Lord, matatapos sa inyong bansa, sa inyong bayan, kundi Lord, mag-e-extend to even sa amin po na mga hintil na hindi part ng unang pangako. Pero Lord, dahil sa biyaya at sa grasya niyo, naging bahagi kami, Panginoon. Hindi lang kami naging bahagi ng kaligtasan, nagkaroon din kami ng part, Panginoon, doon sa mga pagpapala na ipinangako niyo po, Panginoon, sa inyong bayan. Nagpupulit, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ginagawa niyo po ang lahat ng bagay, Panginoon, para po sa inyong kaluluwa at sa inyong karangalan. Lord, dalangin ko sa bawat isa na naririto, katulad ng narinig namin mensahe, Panginoon, ano po ba yung mensahe ng Pasko para sa amin? Ano po ba yung Pasko para sa amin? And alam namin, Lord, alam ko po, Panginoon, minsan nalulungkot kami kasi iniisip namin yung paano namin sa-celebrate, paano namin iraraos yung mga celebration, yung araw mismo ng paghahanda, Panginoon. Minsan nalulungkot kami, Lord, kasi nakatuto kami dun sa mga material na bagay na meron kami. Or minsan, Lord, dun sa mga relationships na nawala, dumating, dun kami nakafocus, Panginoon, na which is na ang tunay na mensahe pala ng Pasko, O Diyos, ay yung tungkol po sa aming Panginoong Hesus na ipinanganak, na ipapanganak, Panginoon, at magtutubos hindi lang sa bayang Israel, kundi sa amin din po, O Diyos, sa ginawa niya sa krus upang yung aming mga kasalanan ay mapatawad, yung aming mga kasalanan ay tubusin, Panginoon, upang ang bawat sa amin, Panginoon, ay ma-enjoy yung kagalakan na sa presensya ng aming Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa biyaya niyo po, Panginoon. At patuloy, Lord, dalangin namin na kumilos ka po sa buhay ng bawat isa. Mangusap ka po, Lord, sa aming mga isipan. Kung meron po kami mga pagkakamali at pagkakasala, Panginoon, dalangin namin, Lord, na patawarin kahabagan niyo po kami, O Diyos. At Lord, sa mga hindi pa talaga naiintindihan yung kaligtasan or meron pang doubt sa kaligtasan na aming tinanggap, Lord, ikaw po yung kumilos sa puso namin, Panginoon, na maintindihan namin na ang pinakamahalaga sa lahat, Panginoon, ay ikaw. Hindi po yung season, dahil yung season na to, Panginoon, ang
ang pinaka-point pa rin nito, O Diyos, ay ikaw at ikaw pa rin po. Lord, salamat sa araw na to, pinupurit na salamatan ka po namin. Patuloy na inadalangin namin yung mga kapatid namin na may mga sakit at karamdaman. Sa amin pong pastor, dalangin namin, Lord, na yung complete healing, yung kalakasan sa kanyang lupang katawan, sa mga senior po namin, patatagit palakasin niyo po sila, Panginoon, kay Pastor June, kay Brother Danny, Panginoon. Lord, dalangin namin yung kagalingan na nagmumula po sa inyo, sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. And Lord, ganoon din, hindi lang yung kagalingan, Lord, physical, even Lord, yung may mga sakit, emotional, mentally, Panginoon. I pray, Lord, yung comfort na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Lalo na po sa panahon na to, na maraming mga bagay, yung nakaka-stress, nakaka-overwhelm, nakakapagpa-anxious sa amin, Panginoon. Lord, dalangin ko na yung comfort, yung hope, yung peace na nagmumula po sa inyo, Diyos, yung maranasan po namin, Panginoon. Lord, salamat sa araw na to at sa aming celebration mamaya, sa aming pagsalo-salo. Dalangin namin, Lord, na ma-enjoy namin hindi lang yung fellowship namin sa bawat kapatiran, hindi lang yung mga bagay na matatanggap namin, Panginoon, kundi, Lord, ma-enjoy namin, maintindihan namin ano ba yung mensahe nung Pasko, Panginoon, para po sa amin. Lord, salamat sa araw na to, pinupurit na salamatan ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.